Parang huminto ang mundo ni Bianca. Sunod-sunod ang paghinga ko. Narinig kong malakas na pag-iyak ni Ate Lisa sa gilid ko. Dad, please! Kuya, wag na muna ngayon. Ba't pa kailangan patagalin, Marvin? Hindi ka pa rin ba handang maging ama? Ilang taon pa ang kailangan mo para maging handa ka na? Hindi ko na kaya. Hindi na kayang promoseso sa utak kong nangyayari ngayon. Kaya ba ganun ang trato sa akin ni Dad dahil hindi siya ang totoo kong ama? At ang totoo kong ama ay ang lalaking tumawag kay Daddy na kuya na si Marvin. Binuhay ko ang anak mo. Binigyan ng magandang buhay. Pero anong ginawa niya? Dahil sa kanya nawala ang babaeng mahal ko. Tumulo ang luha ni Bianca. Tulala at pilit na iniintindi ang lahat ng nangyayari. Magkapatid sila. Mahal ni Daddy si Mommy. Pero bakit may ako? At bakit may iba akong ama? Kaya ba ganun ang trato niya sa akin? Kaya ba kahit anong gawin ko ay parang wala lang sa kanya? Kaya ba ganun na lang ang galit niya sa akin? Sinisi na nga niya ako sa pagkakawala ni Mommy. Tapos hindi niya pa ako anak. Pero bakit kaya hindi niya ako magawang mahalin? Kahit hindi man lang anak, kahit pamangkin man lang. Bianca, I'm sorry. Naramdaman ko ang pagyakap ni Ate Lisa. Tulala at sunod-sunod ang tulo ng luha ko sa muka. Mabigat. At hindi ko na kayang maintindihan. Hindi ko na kayang dalhin ang lahat ng ito. Sobrang sakit at ang bigat na. Bianca! Narinig ko na lang na sigaw ni ate bago ako kinain ng dilim. I slowly opened my eyes at ang sumalubong sa akin ang puting kisame. Bumaling ang tingin ko sa gilid ko. Napangiti ako. Umangat ang isang kamay ko. Hinaplos ang mukha niya. Mula sa makapal na maitim na kilay, mahabang pilik mata, ang matangos na ilong, at ang maliit na mapupulang labi. Kumunot naman ang noo niya kaya tumigil sa paghaplos ko sa mukha niya. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong niyakap. Gutom ka na ba? May gusto ka bang kainin? Spaghetti? Ice cream? Nakatitig lang ako kay Daniel habang taranta itong nagtatanong sa akin. Sumilay sa akin ang ngiti sa labi. "Namiss kita," I whispered. Umawang naman ang manipis at mapupulang labi niya habang nakatitig sa akin. Natawa naman ako ng mahina sa reaksyon niya. Ang cute! Agad niya akong binigyan ng isang halik sa labi. Nagulat man ako pero napapikit ako. Hindi namang halik na yon. Ilang segundo lang ay lumalim ang halik namin. Ang mga kamay ko naman ay kusang yumakap sa kanya. Pinagdikit ang noo namin habang pareho kami naghahabol ng hininga. Napapikit ako at napangiti. I miss you too. I'm sorry. No, I'm sorry, Daniel. Tumango siya at binigyan niya ako muli ng halik sa labi ko at sa noo ko naman. May gusto ka bang kainin? Umiling ako bilang sagot sa tanong niya. Bakit pala ako nandito sa hospital? Okay lang ba si baby? Nauutal kong tanong sa kanya. He smiled. Our baby is okay. What do you want to eat, babe? Namiss kong pagtawag mo sa akin ng babe. Binigyan niya ako ng ngiti at umiwas ng tingin sa akin at nakita kong pagpula ng tenga niya. Tumawa ako ng mahina at biglang nagbago ang ekspresyon ko at sumeryoso sa nakitang taong kakapasok pa lang ng kwarto. Bianca, anak. Umiwas ako ng tingin. Sa buong buhay ko, inasam kong tawagin ako ng daddy ko ng anak. Gusto kong marinig mula kay daddy yon. Tapos malaman kong hindi pala niya ako anak. Kaya pala hindi niya ako kayang tawagin na anak o ituring man lang dahil hindi naman talaga niya ako anak, kundi pamangkin. Tapos ngayon dumating na ang inaasam ko at ang matagal ko nang pinapangarap at ang laging wini-wish ko tuwing birthday ay nandito na sa harap ko. Ang pagtawag sa akin ng anak ay naririnig ko na sa amang matagal ko nang inaasam. Alam kong galit ka sa akin. Sana pagdating ng panahon kapag pinatawad mo na ako, sana payagan mo kung maging ama sa'yo. Malaki ang pagkakamali ko at pinagsisisihan ko yon. And I deserve kung hindi mo pa ako kayang patawarin. Basta tandaan mo lang anak, kahit ngayon ko lang sa'yo ito nasabi. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal ka ni Papa. Mahal kita, Bianca.
Lumabas ang hikbi ko sa bibig nang narinig kong pagbukas at sarado ng pinto. Bakit ganun? Dapat galit ako. Bakit hindi ko kayang magalit sa kanya? Kung nakasama ko siya, hindi sana ako sabik sa pagmamahal ng ama. Sana hindi ako naiinggit ng may amang sumundo sa kanilang mga anak. Kapag uwian na, maghahatid sa akin papunta ng paaralan. Sana naranasan ko kung anong pakiramdam ng pagmamahal at pag-aalaga ng ama. Pero bakit ngayon lang siya nagpakita? At bakit ngayon lang nila ito sinabi? Bakit kailangan pa nilang ilihim sa akin? Kaya ba gusto akong paalisin ni ate at parang pinipigilan niya si dad sa anong sasabihin niya? Dahil alam niyang hindi ako anak ni dad. Magkaano-ano kami ni ate Lisa? Magpinsan? Pero imposible. Bakit nakuha niya ang mga mata ni mami? Shh, I'm here, babe. Bakit ganon, Daniel? Kung kailan parang tanggap ko na hindi talaga ako kayang mahalin at hindi kayang ituring na anak. Tapos naging ganito pa. Bakit ngayon lang nila sinabi sa akin ang totoo? He wiped the tears on my face. May dahilan ng lahat ng nangyayari, babe. May mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Sigurong pinakamagandang gawin natin ay tanggapin, harapin at magpatawad. Just always remember that I'm always here for you. Saad niya, bago ako hagkan sa noon ng matagal. Bianca, I'm sorry. Ate Lisa, I'm sorry. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko magagampanan ng mabuting ate sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Ayaw na kitang makitang nasasaktan. Ayaw na kitang makitang umiiyak sa sulok ng isang kwartong madilim ulit. Ayaw na kitang nakikitang nahihirapan. Niyakap niya ako habang walang tigil ang pag-iyak namin. Ate, huwag po kayong masyadong umiyak. Ang pamangkin, baka ano pang mangyari. Pilit kong pinakalma si ate dahil ayaw ko ulit makita itong nakahiga sa kama. Pero wala pa rin itong tigil sa pag-iyak sa balikat ko. Pasensya ka na sa lahat ng mga sinasabi ko kanina. Hindi ko sinadyang sabihin yon dahil ang gusto ko lang naman na umalis ka. Sobrang nasaktan ka na pero wala akong magawa para mabawasan ang sakit na dinadala mo. Ang kaya ko lang gawin ay nandoon sa tabi mo kapag kailangan mo ko. Wala akong silbing ate sa'yo. Patawad, Bianca. Umiling ako dito at kumawala sa yakap nito. Don't say that, ate. For me, you're the best ate. And I understand naman kung bakit mo yun sinasabi. Masakit man at medyo nagulat rin dahil ni minsan hindi mo ko pinagtaasan ng boses. Tumango ito at nagpunas ng luha sa muka. Binigyan ako ng isang basong tubig ni Daniel at binigyan ko ito ng isang ngiti. At ibinigay ko naman ito kay ate para kumalma sa pagkakaiyak. Kailan mo pa nalaman, ate, na hindi ako totoong anak ni Dad? Mga ilang araw, may laging pumupunta sa bahay natin na lalaki. Si Tito Marvin, ang daddy mo. Pero nung minsan akong napadaan sa library ni Dad, narinig ko na lang ang sagutan nila. Tinatanong ni Tito Marvin kay Dad kung nasaan ka na daw. Nasa na daw yung anak niya? Hindi ko pa alam kung ano talaga ang nangyari. Pero alam naman ni Dad na pamangkin niya ako. Pero bakit ganun ang turing niya sa akin? Oo nga pala. Ako nga palang dahilan ng pagkawala ni Mami. Pero maraming tanong sa utak ko. Bakit parang may kulang? Bakit parang pakiramdam ko parang may mabigat pang dahilan? Hindi ko nga pala alam yun. Para kasing may kulang. Meron akong hindi naiintindihan. Ate, magkabatid ba tayo sa Mami? Tumingin si ate and she smiled and nodded. How? Nagtaksil ba si Mami kay Daddy? Pero bakit sa kapatid pa ni Dad? Umiling si ate. Bianca, magkarelasyon ng daddy mo at si Mami. Yung totoo kong daddy? She nodded. Yes, si Tito Marvin at si Mami ay magkasintahan dati. Morning, babe. Napangiti ako habang nakapikit. Naramdaman ko ang paghawak niya sa tiyan ko at paghalik nito. Morning, son. Son? I slowly opened my eyes and smiled at him.
Tumaas naman ang kilay ko. San, sure kang lalaki yan? Binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti at marahan niyang hinaplos ang mukha ko, kaya napapikit ako sa ginawa niya. Malay mo. Bakit? Ano bang gusto mo? Babae? Napangiti ako sa suggestion niya. Well, kahit anong gender ng baby namin ay tatanggapin ko ito at mamahalin. Kahit ano naman, pero gusto ko yung girl version mo. I'm sure maraming manliligaw nun. Nilagay naman niya ang buhok ko sa ilalim ng tenga at hinalikan ako sa noo. Walang makakalapit na manliligaw sa magiging anak nating babae, babe. Papalibutan ko ng maraming bodyguards para walang makakalapit sa anak nating babae. Kinurot ko ang tiyan niya at binigyan ko siya ng masamang tingin. Ang stricto mo naman. Paano kung ma-inlove pa lang anak natin sa isang bodyguard na kukunin mo? Ngumisi naman ako sa tanong ko. Tingnan natin kung anong sasagutin niya. Hindi pa nga alam ng magiging gender ng baby namin ang istrikto na niya. Mukhang mahihirapan ang babae naming anak ah. Umiling ako. Hindi pa nga ako nakakaanak kung ano-ano nang iniisip ko. Di tanggal agad. Gagawa ko ng rule. Bawal ma-inlove o magustuhan ng anak natin. Talaga lang ha? He kissed the top of my nose. Yes. Pero mas gusto ko girl version mo. Mahina naman akong napatawa. Tumigil na nga tayo. Hindi pa nga lumalabas tong baby natin. Ang stricto mo na. Kung lalaki, anong gagawin mo? Papalibutan mo rin ng maraming bodyguard. Pwede rin. Pero babaeng bodyguard nang makalat naman ang kagapuhan ko. Lumakas ang tawa ko. Ginawa mo namang playboy ang anak natin. Nakong sakit sa ulo nyo. Kahit siguro hindi mo palibutan ng babaeng bodyguard, magmamana talaga yun sa'yo. Naku, ewan ko na lang talaga. Hindi naman ako playboy, babe. Ngumuso pa siya. Napatawa ako sa pagnguso niya. Umiling na lang ako at napangiti. Kinurot ko ang 2 pisngi niya bago bumangon para mag-shower. Sasabay ako. Diyan ka lang. Ayaw mo bang makita ang abs ko? Tumawa ako at napailing bago sinarado ang pinto. Ate Lisa, ano pong ginagawa niyo dito? May gustong kumausap sa'yo. Kalmadong sagot naman ni Ate Lisa. Bumaling ang tingin ko sa isang lalaki na tinuring kong ama. Pasok po kayo, sir. Dinala ko ni Daniel sa living room area at umupo kami sa long sofa. He held my hand and he smiled at me. I'm here. Bulong niyang saad sa tenga ko. Tahimik ang buong living room area at naghihintay lang kung sinong unang magsasalita at babasag sa katahimikan. Tumikhim si Dad. Tito na pala. Bianca, pasensya ka na kung ikaw ang pinagbuntungan ko ng lahat ng galit. Pasensya ka na kung hindi kita kayang ituring na parang anak ko o pamangkin. Pinilit ko naman, pero tuwing nakikita kita, mas lalong pinagmumukha sa akin na sobrang laki ng kasalanan ko. Natutunan kitang mahalin bilang anak, pero hirap lang talaga akong ipakita yon dahil mas dumaig sa akin ang sakit at galit. Pasensya ka na kung sinisi kita sa pagkawala ng mami niyo. Tumulo ang luha ko at may kasayahang namumuo sa puso ko. Masaya akong marinig na minahal niya ako bilang anak. Ang kaso lang nahihirapan siyang ipakita sa akin. Sana hindi kita pinagbuntungan ng galit ko. Wala ka namang kasalanan kung mahal pa rin ng mami mo si Marvin. Siguro ito na ang karma ko. Pinilit ko ang bagay na hindi naman talaga sa akin. Inagaw kong kasayahan at pinakamamahal na babae ng kapatid ko. Dapat ako magbayad ng lahat ng kasalanan ko. Dapat hindi si Marvin. Patawad, Bianca, kung bakit mo lahat ito naranasan. Patawad kung sobra kitang nasaktan. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya sa muka. Hindi rin mapigilan ang pag-iyak ni Ate Lisa sa tabi ni Tito. Pero para sa akin, daddy ko pa rin siya. Hindi man siya naging mabuting ama para sa akin. Hindi naman niya ako pinabayaan. Pinakain niya ako ng 3 beses sa isang araw. Pinatira sa magandang bahay. Pinagtapos sa pag-aaral. Kung sigurong iba pinaampon na, ginawang katulong, sinasaktan. Maswerte pa rin ako dahil hindi ko naranasan ang ginawa ng iba.
Maswerte pa rin ako dahil binuhay niya pa rin ako. Tinuring na parang anak. Hindi ko lang nakita o mararamdaman. Pero ang ginawa niyang pagpapatira sa bahay, pinaaral at pinakakain, maswerte na ako doon. Marvin. Bumaling ang tingin niya sa isang tao. Ngumiti si Kuya Arman sa akin at tumabi kay Ate Lisa. Binigyan ako ng isang ngiti ni Papa. Tumulo ang luha ko. Hindi ko kayang magalit sa kanya. Hindi ko alam pero ang gusto ko lang talaga malaman kung paano naging ganun na nangyari. Sabi ni Dad, inagaw niya kay Papa ang babaeng mahal niya. At yun si Mommy. At saka ayaw ko nang magalit pa. Gusto ko ng masayang buhay. Ayoko nang mabuhay sa galit. Dahil baka balang araw magsisilang din ako. At saka binigyan niya ako ng pag-asa para sumaya. At sana maayos na lahat ng ito. At binigay na niya ang matagal ko ng pinanalangin na kung paanong pakiramdam na may nagmamahal na ama. Magagalit pa ba ako? Iiwasan, tatakasan. Hindi naman lahat ng problema ang solusyon ang tumakas. Lumayo. Ang solusyon ng problema ay harapin ito. Kahit gaano man kasakit, kahit mahirap man tanggapin, hindi solusyon ng pag-iwas. Kapag ba naiwasan mong problema ay may mangyayari? Magbabago ba ang lahat? Makakalimutan mo? Masusolusyonan? Magiging okay ang lahat? Hindi. Dahil ang pag-iwas ang isang solusyon ng isang duwag. Hindi duwag na natatakot, kundi duwag dahil ayaw mong masaktan. Ayoko kasi unti-unti na akong naghihilom dahil sa pangalawang pamilya ko at mga taong bagong nagmamahal sa akin. Ang tumulong sa akin na mas lumakas pa. Naging duwag ako. Anak ako sa labas. Maaga akong iniwan ni Mama. Pero hindi ko akalain na may isang taong mamahalin ako. Tatanggapin at hindi ko kayang iwan. Mean is my strength. Inspiration. My hope. My everything. Nung nagbinata na ako ay doon ko naranasan ang magaan na buhay. I study hard and I follow all orders, he said. Sinunod ko lahat ng gusto ni Daddy, kahit ang umalis at mag-aral sa ibang bansa. Hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha ko dahil parang piniga ang puso ko. Ang sakit na nararamdaman ni Papa. Ramdam na ramdam ko ang sakit at saya na nararamdaman niya nang ikwento niya ang tungkol sa kanila ni Mommy. Kahit sobrang hirap iwan ng babaeng mahal ko, bago ako umalis sa ibang bansa ay naging kami ni Mean. Nagsama kami sa kondo na binigay sa akin ni Dad. Kalaunan nalaman din niya na aalis ako. Ayoko siyang iwan mag-isa. Kaya humingi ako ng pabor kay Daddy na doon muna si Mean sa mansyon. Kahit nalabag sa kalooban ni Dad, ay wala siyang magagawa kundi ang pumayag. Dahil hindi ako aalis ng bansa kung hindi ako siguradong walang mag-aalaga kay Mean. Humugot ng malalim na hininga si Papa Rafael at nakita ang pagpula ng mga mata nito. Nagkatinginan ng dalawang magkapatid at tumango si Papa kay Daddy at nagsimulang nagsalita si Daddy. At doon nagsimula ang lahat. Napuno ng galit ang puso ko at inggit na binigay na atensyon ni Daddy sa kanya. Anak lang naman siya sa ibang babae. Ako ang totoo niyang anak. Pero bakit hindi ko nakitang sumaya siya sa lahat ng achievements ko? Hindi man ako matalino gaya ni Rafael. Pero marami naman akong natatanggap na award sa pagpapanalo namin sa basketball. Pero siya pa rin ang magaling. Siya pa rin ang maswerte. At may babaeng tapat na mahal siya. Ang gusto ko lang naman ang maghiganti sa kanya. Maramdaman naman niya kung paano ang agawan ng atensyon at pagmamahal. Siniraan ko siya kay Mean. Pinakita kong picture ng isang babaeng kahalikan niya sa isang resto bar, kahit wala naman talagang nangyaring ganun. Magaling lang talagang nagpicture at nag-edit ng picture, kaya napapaniwala ko si Mean. Nung gabing yun, kinumpara naman ako ni Dad kay Rafael, kasi ganito, kasi ganyan. Bakit daw hindi ko gayahin ang kapatid ko? Nang lasing kami pareho ni Mean, ay doon nabuo si Lisa. Dahil sa galit ko, may tao akong nasaktan. May tao akong winasak. Pero Lisa, anak, hindi kita tinuring na pagkakamali. Dahil ikaw ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Anak, kayo ni Bianca. Naiiyak na saad ni Daddy. Yumakap si ate kay Dad.
at umiyak sa balikat nito. Muling nagsalita si Papa Marvin. Bumalik ako doon at doon ko na lang nalaman ang lahat. Dapat ay surprise ang pagdating ko. Pero ako pa lang na-surprise sa nakita ko at nalaman ko. Yung pangarap kong pakakasalang babae na mahal ko. Pagkadating ko hiwala naman pala akong pakakasalan. Dahil kinasal na pala sa kapatid at may anak na sila. I accept kahit masakit. Kontento na akong makita siyang masaya. I force myself to move on. And I hide my feelings towards Mean, the wife of my older brother. I'm trying my best to forget everything, but I can't. She's still in my heart. My heart's still beating for her. Nalaman kong lahat. Nagalit ako sa ginawa ni Kuya, but I never attempt to happen that night. I never planned to do that. I know everything. Mas lalo akong nakonsensya at umiwas na lang. Hindi ko inakalang may nabuo pala nung gabing yun. Hindi ko plinano na mangyari yun. Hindi ko intensyon na sumira ng pamilya ng Kuya Rafael. Kaya umalis uli ako at umiwas. Pero nalaman ko na lang na namatay si Mean dahil sa pagkakaanak sa pangalawang anak nila ni Kuya Rafael. May isang sulat na binigay sa akin galing kay Mean. Medyo matagal lang nakarating sa akin. Doon niya sinulat na may anak kami. Gustong gusto kong kunin ang anak ko, anak namin. Pero naisip ko paano ko mamahalin at aalagaan ang anak ko. Kung hindi ko kayang mahalin at alagaan ang mispong sarili ko, anak ko pa kaya? Kahit masakit, mas pinili ko na hindi na lang kunin ang anak ko. Dahil alam ko naman na kayang ibigay ni Kuya ang pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko kayang ibigay. Hanggang sa isang araw, nagising na lang akong ganito na lang ba palagi? Natatanda na lang ba akong hindi maging ama ng anak ko? Ginamit kong lahat ng pera ko. Ang plano ko lang naman ay makitang okay lang ang anak ko. Pero tapos, ganun ang nalaman ko. Mas lalong pinamukha sa akin ng tadhana na ang duwag ko. My daughter doesn't deserve like this. Nilakasan ko ang loob ko at ngayon nandito ka na. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo, anak. Tumango si Bianca sa ama at ngumiti kahit puno ng luha ang mga mata niya. Now I know. Alam ko na kung bakit hindi ko kayang magalit sa kanila dahil alam kong may babigat na dahilan kung bakit ito nangyari sa amin. Marvin, I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Alam kong hindi sapat ang lahat ng salitang patawad pero sana huwag kang magalit kay Mean. Sa akin ka magalit. She still loves you. Kinasal nga kami at nagsama sa isang bahay. Pero ikaw pa rin ang mahal niya. Ang dami-dami kong kasalanan sa'yo at sa anak mo. Kaya tanggap ko kung galit ka sa akin. Kayo. Tanggap ko na hindi mo ko kayang patawarin. Kayo ni Bianca. I deserved it. Bianca, sana patawarin mo ng totoo mong daddy. Wala siyang kasalanan. Akong may kasalanan. Lahat dahil nagpatalo ako sa galit at inggit. Akong may kasalanan kung bakit ka ngayon nasasaktan. At patawad kung pakiramdam mo hindi ako masayang na lamang may dalawang magiging apo ako. Kami ni Marvin. I'm very happy for you, Bianca. Pasensya ka na kung hindi ka naging masaya sa pagtira sa bahay natin. You deserve to be happy. You deserve to be loved. Umiyak akong lumapit kay Daddy Rafael at niyakap ito ng mahigpit for the first time. Even if you're not my real father, for me, you're still my daddy. At matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi naman po ako nagalit sa inyo. Nasaktan lang po ako pero okay na po yun. Just please, stop blaming yourself, Dad. Kalimutan na po natin yon. Let's make a new happy memory. Let's all forget, forgive and accept. Dahil wala na tayong magagawa pa doon, nakaraan na po yun. Dapat ang isipin natin ang mangyayari ngayon. Tumango ito at ngumiti sa akin. Mas lalo akong naiyak dahil for the first time. Dad smiled at me. He mouthed thank you. Ngumiti ako dito at bumaling kay Papa. Nakita kong palihim nitong pagpunas ng luha niya. Tumayo ako at dahan-dahan na lumapit dito. I hold his hand and smile. And to my Papa, thank you kasi you're here na. Naiintindihan ko po lahat. Pinapatawad po kita, Papa. Dahil para sa akin, wala ka namang ginawang masama sa akin. Ang hindi lang pagpapakilala mo ng sarili na ama kita
Pero nagpapasalamat pa nga po ako sa inyo. Dahil kung kinuha niyo ko, hindi ko makikilala sila. Baling ko kay Nanay Sally na nagpunas ng luha sa gilid kasama ang ibang katulong na naging pamilya ko na rin. At si Daniel. At hindi rin po kayo magkakaapo po ngayon. Hindi ko po pinagsisihan ang lahat ng nangyari sa akin at hindi ako galit sa desisyon nyo. Magagalit lang po ako kung hindi kayo babawi sa akin. Pinatawad na po kita. Babawi ka po, di ba? Tumulo ang luha niya kaya niyakap ko ito ng mahigpit at umiyak ako sa balikat niya. Narinig kong mahina niyang hikbi at iyak. Babawi si Papa, anak. Babawi ako. Babawi ako pati na rin sa magiging apo ko. Mahal kita, anak. Mahal rin po kita, Papa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.